sa Google Meet, no? So, marami. Mas marami pa tayo, sakay sila kaysa atin. Okay po, so purihin po ang Diyos sa umaga ito at tayo po ay tumayo at tayo po ay magbasa ulit ng salita ng Diyos para sa ating pangangaral ngayong umaga. At isasahin po natin yung Book of Joshua, chapter 1. Simulan po natin sa verse 1 hanggang verse 6 hanggang verse 8 hanggang 9 po pala. Sabi doon sa verse 6, "Be strong and of good courage, for unto this people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and they shall have a good success." Verse 9, "Have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed. For thee, thy Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest." So ang Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin, ang mga pangyarihan sa lahat. Salamat o Diyos sa umaga nito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat po sa pagkakataon na kami po'y narito upang kayo po ay aming luwalhatiin, sambahin sa espiritu at katotohanan. Salamat o Diyos sa mga narito na nakasama namin sa face-to-face at ganda po sa nakasama namin sa Google Meet. Nawa po kayo po ang pumilo sa bawat sa amin na ano po ang aming marinig na kapahayagan mo ngayon. Ito po tumimo sa aming mga puso at isipan at may apply namin sa pang-araw-araw na buhay. Yes. Salamat to God at lahat po ito'y dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen and amen. So ngayong umaga mga kapatid, tayo po yung mga kaupuna at tingnan po natin ang ating pamagat ng ating pag-aralan ay the biblical success. So, alam natin, lahat po ng mga kabataan ngayon ay may minimiting katagumpayan sa buhay. At sa ating mga magulang, gusto natin sa mga anak natin ay magtagumpay din sila sa larangan ng kanang buhay. At kaya nga tayo, kahit tayo hirap sa buhay, kahit talaga nag-struggle, sinisikap natin ang mga anak natin ay mapaaral. Para pag nakatapos sila, makahanap sila ng magandang trabaho o makapagsimula ng negosyo, anuman ang kanilang marating, at nakatagumpayan ay katagumpayan din ng mga magulang. So napakaganda po na makita yung mga anak natin na may kanya-kanya mga tinahatahak na magandang landasin, di ba? Na yung anak mo, pinag-aral mo mula grade 1, high school, college, ngayon ay pagkasahod ay nililibre ka na. Diba masarap yun, Sister Juliet, no? Dati ikaw nagbibigay ng baon, ngayon yung anak mo, ikaw na ang sinasabihan, "Oh, ma'am, ano ba gusto mong pasalubong?" Diba? So, nakakatuwa na makita mga anak natin o tayo mismo na nagtatagumpay sa larangan ng ating kanya-kanyang buhay. Pero, ang tanong ho nga ba, ano ho ba talaga yung totoong success na pwede nating pag-usapan sa ating spiritual na buhay? So, dito sa ating pag-aaralan, marami hong pag-aaral nating matututunan at makita natin yung ating binasa. Alam po natin na itong si Joshua, ito po yung kasama po ni Moises sa kanyang paglabas doon sa land of Egypt. Yon. Sa original na nakalabas sa Egypt, dalawa na lang po ang nakarating sa Promised Land. Napakarami pong lumabas na Israelita sa Egypt, pero dalawa lang po ang nakarating. Kasama ng mga apo-apo na. Pero yung mga original, nawala na po. Yung iba, pinatay na po ng Panginoon. Yung iba, kinain ng lupa. Yung iba, nasunog sa apoy.
talagang kaya hindi sila nakarating, hindi dahil ayaw ng Diyos silang makarating. Kasi nga po, kaya hindi sila nakarating sa promised land, kasi nga because of disobedience, masyadong murmuring, masyadong complaining, yun po ang naging reason kaya hindi sila nakarating. At makita natin nung mayroon pinadala ang Diyos na ang bayan Israel sa pamamagitan ni Moises na 12 spy, di ba? Yung 10 na spy, ang report ay negative. Itong dalawang ito, si Caleb at saka Joshua, positive ang report. Kahit alam nila na ang lalaki ng mga tao doon sa kanilang dadaanan, kanilang sasakupin, pero wala silang report na negative. Pero itong 10, abay talaga, naku, hindi natin kaya yan, nalalaki yan. Talagang natatakot sila. Pero itong si Joseph Caleb, maganda doon. May pulo. Umaagos yung pulot sa gatas. May nakita ka bang lugar, Brad, na umaagos yung pulot sa gatas? Bisa nga, hindi na tayo nagagatas. Walang pambili. Pero doon sa pupuntahan itong bayang Israel, doon yun po ang nakita ng dalawang ito. Yung positibo, hindi yung negatibo. Pero itong 10 ito, hindi nakita nila yun. Ang nakita lang, lalaki mo ng tao doon. Huwag natin sugurin yun. Mamamatay tayo doon. Kumbaga ang katupas doon ay parang ipis, saka daga. Yun. Pero makita natin sa kahuli-hulihan, na-conquer po nila dahil nga po sa positibong report nitong dalawang ito na talagang sila po yung nanguna. So, yung tinatawag pong biblical success, dahil wala nang question sa tinatawag na secular success. Ngayon po sa survey po, sino po pinakamayaman sa buong mundo ngayon, ang kapatid? Alam ba niyo kung sino? Number 1 po si Elon Musk. Nadaig na po si yung nag-ano ng Facebook. Si Elon Musk pa. Alam mo yun, no? At ang magandang balita, mag-i-invest dito sa Pilipinas si Elon Musk. Sigala ko sa lahat ng bansa sa Asia, Pilipinas pa ang napili na mag-business si Elon Musk. Ano kaya mayroon sa Pilipinas? So, bahala siya kung anong mayroon. So, siyempre, dagdag mga empleyado yon, dagdag kabosan sa walang trabaho. Maka-apply tayo, Brother Alex. Kahit taga-hatid lang ng ano. So, makita natin, maraming may asenso na sa mundong ito. Yun. Si Henry, sino ba ang pinakamayaman dito sa Pilipinas? Dati si Henry C, di ba? Yun. Kaya namatay si Henry C, yung senior, yung yaman, pinagatian ng mga anak. Siyempre, pang pinagatian, Brad, mahati na yun. Hindi na sila yung pinakamayaman. Ang pinakamayaman na dito ngayon, si Villar. So, successful sila sa tinatawag pong buhay nila. At kung tayo po ay nagtatrabaho at tayo ay may sweldo, success na po tayo, no? Kasi di ba nung nag-aaral tayo, di ba ang goal mo lang makatapos, makatrabaho, makasustento sa pamilya. Yun, nagkakaroon na tayo ng success. Pero yung totoong success, wala po doon. Yun, secular success lang po yun. So ano ba yung biblical success? Number 1 po, the biblical success is obedience to God. Yung makasunod ka lang sa Panginoon, tagumpay na po yun, mga kapatid. Yung pinaka-number 1 po yun. Dahil makita natin itong si Joshua, tingnan natin sa verse 6, sabi ng Panginoon, be strong and of a good courage, for unto these people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto their fathers to give them. At Diyos ang magbibigay ng inheritance. Anong gagawin lang? Be strong and of a good courage, magpakalakas at magpakatapang. Saan tayo magpapakalakas at magpakatapang? Sa gawain ng Panginoon, sa ministeryo. Yun, kasi yung iba malakas lang sa mundong ito. Pero ang totoong success ay nandun po sa pagsunod sa Panginoon, obedience to God. Number 2, the biblical success is empowered by the Spirit of God. Kasi maraming successful people, pero walang paggabay ng banal na Espiritu. Walang tinatawag na empowerment o yung walang
malawak na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kasi pag sinabing filled of the Holy Spirit, tingnan nga natin yung Ephesians 5:18, mga kapatid. Diyan ka na lang, mas malamig. May binabanggit po ang ating kapatid na Pablo po doon, nang sabi doon sa 5:18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Spirit. Sino ang sinasabihan dito? Mga kapatiran, iglesia ng Episo, nang sabi doon, mapuspos ng banal na Espiritu. Pag sinabang ang tao ay puspos ng banal na Espiritu, anong ibig sabihin? Nakakasunod ko siya ng tama ayon sa kalooban ng Diyos kasi puspos siya. Hindi ho yung puspos na nagsasalita ng speaking in tongues, katulad natin dati. Hindi yun. Pag sinabing filled of the Holy Spirit, ito yung mga taong may commitment sa kalooban ng Panginoon. Ito yung walang reason, walang dahilan para hindi gawin ang kalooban ng Diyos. Kasi nga, filled of the Holy Spirit. At makita na illustration nga po dito, in be not drunk. Yun, pag ang tao'y lasing, ano nakita nyo sa lasing? Puspos ng kalasingan. Ano makita mo pag naglalakad? Kahit anong lawak ng nilalakaran yan, kalsada, parang napakaiksi. Parang napakakipot. Nahuhulog pa nga sa kanan. Ang lawak-lawak ng ano nilalakar, nahuhulog pa. Bakit to? Puspos siya ng kalasingan. Puspos siya ng alak. Kaya marami sa mundong ito, lasing. Saan po ang pagkalasing? Malawak po ang pagkalasing. Lasing sa kamunduhan, lasing sa kayamanan, lasing sa malawak po. Pero ang sabi po ng ating kapatid na Pablo, filled with the Spirit, mapuspos daw ng banal na Espiritu. Kaya kapag ang tao ay puspos ng banal na Espiritu, sigurado po yun mga kapatid, 100%, ipa-priority niya ang ministry. Ang gawain ng Panginoon ay hindi secondary sa Kanya. Sa Kanya ay unang-una. Sa Kanya ang ministry ng Panginoon. Number 3, God's success is motivated by love for God. Yun. Yung totoong success, ang nagmo-motivate sa'yo, yung pag-ibig mo sa Diyos. Ano ang sabi po ng ating Panginoon? Matthew 22. Tingnan natin mga kapatid. Matthew 22, verse 37. Sabi po ng ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga alagad sa verse 37, Jesus said unto him, Thou shalt love thy Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind. Buong-buo. Yun, walang reservation. Hindi 50-50. Kasi kapag maglilingkod tayo at 50-50, wala tayong maasahang blessing po dyan. Kasi 50-50. Kumbaga sa pasyente, naghihingaro na po yun. Maaring mabuhay o maaring mamatay. 50-50. Ayaw po ng Diyos yun na paglilingkod, 50-50. Ang gusto ng Diyos, ano sabi doon? Jesus said unto him, Thou shalt love thy Lord thy God with all thy heart. Buong puso. Kaya walang reservation. Walang sasabihin mo na ayaw ko na maglingkod. Kasi iniwanan ako ng asawa, iniwanan ako ng magulang, iniwanan ako ng anak, wala na akong trabaho. Bakit yung ba Diyos mo, mga kapatid? Samantalang kahit wala yung mga yan, ang Diyos kayang i-provide lahat ng pangailangan natin dahil siya may-ari ng langit at lupa. Ang sabi ng Diyos, ang langit ay akin, ang lupa at lahat ng nasa lupa ay akin. O sino mag-aangkin ng lahat na nasa lupa? Ang magmamayaro ng Diyos. Kaya, nire-record ho tayo ng Diyos na mahalin siya ng buong puso. At hindi lang buong puso, ano pa? Buong kaluluwa. At buong pag-iisip. Kaya ang sabi ng Panginoon kay Joshua, tinapalikan po natin, Joshua 7 hanggang 8, ano po yung sabi ng ating Panginoon kay Joshua sa 7? Only be thou strong and be courageous that thou mayest observe to do according to all the law which Moses, my servant, commanded thee. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. Yung sekreto ng prosperity, hindi dahil may trabaho ka.
Hindi dahil nakatapos ka. Ang sikreto po, anong sabi ng ating ng Panginoon kay Joshua, only be thou strong in very courageous. At ito pa, sunod po niya, that thou mayest observe to do according to all the law. Gagawin lahat ang kalooban ng Diyos. At huwag ka raw liliko sa kanan, huwag kang liliko sa kaliwa. So tayo mga Kristiyano kapatid, nakapupuso tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya yung mga discouragement sa harap, sa likod, kaliwa, kanan, likod, mayan, o harap, hindi dapat nakaka-epekto sa atin yan. Baka kung ito ang nakapupos ka sa kaliwa, kanan, o anong mga direksyon mo, mawawala ka talaga sa focus sa paglilingkod. Ang sabi po ng Hebrew chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So saan ang direksyon natin? Sa Panginoon lang. Bakit sa Panginoon tayo titingin? Kasi ang Panginoon, wala o siyang kahinaan, wala siyang kapintasan. Kasi kung titingin tayo kay Brother Alex, titingin tayo sa akin, sa kanino man sa atin, lahat po tayo may kanya-kanyang weakness. At baka hindi ka na matuloy pag ako tingnan mo, nako, Pastor, bakit hindi ka malaki? Bakit malaki ka ba? Lamang ka lang na isang buhit eh. Ang Pilipino, konti lang ang pagkakaiba. Bubuti kung dahil ka ng European, pwede. Pero wala ho doon sa sinabi natin, kundi ang focus po natin ay sa Panginoon. Bakit ang Panginoon? Kasi nga, He is God. He is Almighty God. Wala siyang pagbabago, hindi siya sinungaling. Ay minsan, ang tao sinungaling, alam mo, mahal na mahal kita. Pero after 6 years, mahal kita. Ganun lang. Dati mahal na mahal. Nung after 6 years, mahal na lang. Pero after ng 1 year, hindi na mabanggit yung mahal, ma na lang. O after ng 2 years, hindi na mabanggit yung ma. O after ng wala na. Yon. Kaya marami, nawawala na ang relation dahil may ibang nakapokus. So, sa ating Christian life, mga kapatid, importante yung tinatawag na motivated tayo ng pagmamahal natin sa Diyos. Kaya sa Ecclesiastes chapter 12 verse 13, yun, ito, memory verse namin po ito sa Cavite. Meron kaming weekly memory verse. Kasi sabi ko, pag nawala ang Bible at wala kayong memory verse, ano ang inyong, hindi nyo So 12:13, ano po sabi doon? Let us hear the conclusion of the whole matter. Whole matter na po ito, lahat ng bagay. Anong sabi doon? Fear God, matakot sa Diyos. At ano pa? And keep His commandment, for this is the whole duty of man. The whole duty. Anong duty natin? Mga lalaki, anong duty natin sa ating mga asawang babae? Ang sabi doon, love your wife. Anong ginamit na love doon? Agape, unconditional. Kahit yung asawa mong babae, hindi na kasing ganda nung nakilala mo, ay hindi dapat nagbabago ang pagmamahal mo sa kanya. Bakit to? Hindi naman sinabi ng Diyos na pagdating ng 60, hindi na agape. Agape pa rin yun. Maraming mag-asawa, pagkatapos na pakasalan yung kanyang asawa, after 60, hindi na mabot na ng 60. 6 years lang. Bakit to? Nagbayro siyang kondisyon sa kanyang pagmamahal. Pag sinabing love, unconditional po yun. Nung niligawan mo, Brother Alex, Sister Veron, unconditional dapat yun. Kahit umabot pa kayo ng 60, mapumuti man ang buhok, at lumabo pa ng mata, hindi dapat nagbabago yun. Habang tumatagal nga, dapat ang mag-asawa lalong nagiging sweet dapat eh. Di ba, Brad, no? Ay marami mag-asawa ngayon eh. Huwag mo nga kung hawakan, tanda na natin eh. Kung kailan, talagang pero nung bagong sabot, talagang ang pisit, talagang parang ayaw bitawan eh. Tapos pinauwi nun ng dalaga, uwi ka na, hindi okay naman, kahit hanggang alas 2, kaya ko pa walang tulog, basta makita ka lang. Nung mag-asawa na, tumulog ka na nga, ayaw ko makita mukha mo. So malaki ang pagkakaiba. So dapat hindi, ganun pala mga kapatid. Yung binibigay na pagmamahal natin una sa Diyos, sa ating asawa, sa ating magulang, sa ating mga anak, unconditional po lahat yun. Kasi sabi doon, love your neighbor as love as yourself.
Pag sinabing love your neighbor, una yon yung asawa mo, yung magulang mo, yung anak mo. Yun ang neighbor, yun ang unang neighbor mo yun. Di ka na makakapit bahay dahil sa loob pa lang ng bahay, punong-puno na ng neighbor. Tapos makakapit bahay ka pa, naku, mamahalin ko yung kapit bahay, pero yung asawa ko, di ko makamahal-mahal man talaga. Hindi ko ganon. Sa loob pa lang ng bahay, iparamdam na natin ang pagmamahal sa ating asawa, sa ating anak, sa ating mga magulang. Lalo na yung mga anak, nasabi ng ng Biblia, mga anak, mahalin ninyo ang iyong ama't ina. Totoo ba yun, mga kapatid? Totoo yun. O sino mga anak, tas ang mamay, mga anak. Ako anak, hindi po kayo anak, mga kapatid? Porque may anak ba, hindi ba kayo anak? Lahat tayo dumaan sa pagiging anak. At ang sabi ng Biblia, Romans 10, Exodus chapter 20 verse 12, mahalin ninyo ang inyong mga magulang, ang iyong ama't ina. Tapos inulit po sa New Testament, Ephesians chapter 6 verse 1 and 2 and 3. Na sabi ni Apostol Pablo, mahalin mo ang magulang, ang ama at ina mo, sapagkat ito yung unang utos na may pangako. Anong pangako? Sa mga anak na mapagmahal sa magulang. Anong pangako, mga anak? Sa uluban nyo, pangako, kapag minahal nyo ang magulang, hahaba daw ang iyong buhay. Pag gusto nyo mamatay na, sige, wala akong respeto sa magulang. Sagot-sagutin nyo ang mga anak. At baka mamaya, kayo pa ang mauna sa magulang. Kasi totoo po yung promise, totoo yung sinasabi ng Bible. So, sunod po, biblical success is directed toward advancements of the kingdom of the church. Kapag ikaw po ay totoong nagmamahal sa iglesia o sa kingdom of God, ikaw ay totoong tagumpay. Paano malalamang tagumpay ka mag-participate ka sa church, ayaw mo. So dapat pag sinabing church, ano ba ang meaning ng church? From the Greek word ecclesia, it means to call out once. Mga tinawag, mabuti nga, tinawag tayo. Ang daming taong pwedeng tawagin, ikaw nga tinawag. Bakit tayo ang tinawag? Para maglingkod. At ginawit po ang local church para tayo po ay maglingkod sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kasi pag wala kayo dito, hindi matatawag na church. Pag si Elder Marcel ang nandito, at wala kayo, hindi mo matatawag na church yan. Kasi ang church po, from the Greek word ecclesia, na ibig sabihin, to call out once, marami po, babae, lalaki. Kaya may unity, mayroong pagkakaisa. Ang sabi po ng ating Panginoon, Matthew, tinan po natin, sa Matthew chapter 4. Ito yung unang bugso ng pangangaral ng ating Panginoon nung siya po ay nagbiministeryo. Ano po yung sabi niya sa Matthew chapter 4 verse 17? Sabi po dito sa verse 17, from the time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Ano ibig sabihin ng Panginoon? Is at hand, nandito na yung kingdom of God. Kingdom of heaven. Ano yung kingdom of God, kingdom of heaven? Ito yung local church, ito yung church na iglesia. Ng iglesia ito, ang sabi ni Apostol Pablo, tingnan natin 1 Timothy 3:15. Itong church na ito, na pinagkatiwala po sa atin bilang tayo ay kabahagi. Ang sabi po niya sa 3:15, sa video ay Apostol Pablo kay Timoteo, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself and the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So yung iglesia, ito ang pinakamataas na organisasyon na pinagkatiwala po sa atin ng Diyos, ang iglesia. Kung kayo ay miyembro ng kung ano-anong organisasyon, yun, tricycle organization, ano ba mga DAP, PDAP, sa Senado pala yung PDAP. Pero pinaka-highest organization talaga na itinatag ng Panginoon ay ang iglesia. Kaya dapat talaga nandun tayo, ang mindset natin na ako ay membro ng Primitive Baptist Muntinlupa. Kung ikaw ay taga rito. Pag ikaw ay taga Cavite, ako ay member ng Primitive Baptist Cavite. Mamahalin ko ang local church doon.
babalin ko ang local church kung taga rito ka. Lahat ng magagawa ko ay gagawin ko alang-alang sa aking inaanibang iglesia. Dahil ito'ng pinakabahay natin mga kapatid. Kung kayo ay member dito, kumbaga may sarili tayong bahay, di ba? Secular. Ano ba ang ginagawa natin pag may sariling bahay? Tinitingnan ano ba ang dapat ayusin? Naligaw nga kami kanina eh. Nasaan na kaya yung Nasaan na kaya yung charge ng Muntinlupa? Naligaw mo eh. Iba ang kulay. Eh ito na, nasa dulo eh. Pagbukas okay na eh. Kasi may dala kong susi, nabuksan ko naman. So ito na yun. Nag-iba lang kulay. So, di ba, gandang tingnan, di ba? No? So, kala ko nga, nabuksan na yan. Sabi ni Brother Alex, Elder Romel, nakuha na namin yung kabila. Bakit nakuha? Iba na, nag-post si Elder Marcian. Iba na ang itsura, nakuha na yung kabila. 100% ba yung information mo, Brad? 50-50. So, napinturahan lang, pero ganda, di ba? So, ganun po. Kapag nakita natin yung ating tahanan na kailangang ayusin, naaayos naman. At lalo sa church, iglesia. Marami yung kapatiran, di ba? Maraming member dito. Elder Marcial, sa sunod, lagyan po natin ng CCTV para yung natutulog. O diba, maganda ba yung CCTV? O, i-review. O si brother habang nagpiprint si Elder Romel kung nagkukwentuhan. So makikita, di ba? So, nasa inyo yun. Ano lang naman yung example. So, yun po yung pinakamaganda doon. Kapag tayo po ay nasa member ng church, napakahirap po pag nawala ka na sa local church. At maraming kapatiran nawala na po sa local church. Anong dahilan? Hindi naman sila pinaalis, hindi naman sila pinalayas, wala naman pinapaalis ang church. Ay bakit ito kaya nawawala? Hindi dahil kasalanan ng pastor o kasalanan ng kapatiran. Dahil nga po, sila po ay may ginagawang kasalanan sa Diyos. Ang sabi nga ng Bible, ang Diyos ang nagdadagdag, ang Diyos ang mag-aalis. Ang pag-aalis naman, sino ang pagbibintangan? Alam mo, kaya ako naalis dyan dahil dyan kay brother ay. Dahil kay brother Alex, natisod ako eh. So, magkakaroon siya ng may ituturo. At alam natin, ang pinagmula ng mga turo-turo na yan, sino? Si Adan. Diba, nung kinukumpronta ng Panginoon si Adan, bakit naman kumain ka ng pinagbabawan? O diba, sa halip na umamin, si Adan, anong ginawa ni Adan mga kapatid? Kasi itong binigay mo sa aking babae. Yun, talagang sinisipa yung babae, ano? Samantalang pwede naman yan tanggihan. Eh hindi porke ginawa ng asawa mo, lalaki man o babae, gagawin mo. Kung alam mong mali, panindigan mo. Hindi ang asawa ko kasi pastor hindi pinagbibigyan ko lang kasi mag-aaway kami. Eh di ba sabi nga ng Panginoon, narito ako para pag-aawayin. Sino pag-aawayin? Kahit pamilya pag-aawayin. Anong pag-aawayan nyo? Ay kung hindi talaga magtagpo kayo sa katotohanan, sa ba magmaninindigan? Sa mali o sa katotohanan? Asawa mo man yan o anak o magulang, kapag ikaw ay tatayo sa katotohanan, tumayo ka ng tumayo. Talagang magdadamdam sa iyo yan. Kasi siyempre kung asawa mo yan, o kapatid mo man, anak mo yan, pag nanindigan ka sa katotohanan, mayroong magyayaring emosyon yan. Pero wag mong alalahanin yung nararamdaman ng tao. Mas alalahanan natin kung ano ang sasabihin sa atin ng Diyos. Mas mabuting sumunod sa Diyos kaysa tao. Sabi doon, biblical success is accomplished, approved by God. Yun ang totoong success. Kapag tayo po ay magkaroon ng kayamanan, magkaroon ng anumang katagumpayan, dapat approve ng Diyos. Hindi lang gusto natin. Pero kapag tayo nagkaroon ng success o kayamanan, nalalayo ka naman sa Diyos, abay hindi approve sa Diyos yun mga kapatid. Tingnan natin, dito sa 2 Timothy 2:15. Ano po sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Sabi mo doon, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So, napakaliwanag po sabi ni Apostol Pablo, pag-aralan mong mabuti na maging, aprobado sa Diyos. Saan daw maging aprobado? Sa Diyos ho, hindi sa tao.
manggagawang walang dapat itinahiya na gumagamit ng mga totoong salita. So kailangan po tayo approve po sa Diyos. Para tayo magiging approve sa Diyos, siyempre yung kanyang prinsipyo, yung kanyang alituntunin. Kaya nga sabi ng ating Panginoon sa Matthew 28:20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the ends of this world. Nasa prinsipyo po ng ating Panginoon si Kristo, lahat ng ating gagawin, at doon lang po tayo nagiging approve sa Kanya. Hindi mo dapat hanapin yung approve ng pastor mo o ng kapatiran mo. Dapat hanapin natin, approve ba tayo ng Diyos? Kapag sinabi ng pastor at hindi naman approve ng Diyos, sinabi ng pastor mo, mga kapatid, darating ang Diyos bukas. Alauna! Alam mo, nagbigay na ng araw, nagbigay na ng oras. Ang tanong, approve ba sa Diyos, mga kapatid? Hindi ho approve sa Diyos yun. Bakit to? 1 Timothy chapter 5. Kapag nagbigay po ng oras, pagdating ng Panginoon, bula ang propeta po yun. Bakit to? Ang sabi doon, but of times, verse 1, and the seasons, brethren, you have known it that I write unto you, for yourself know perfectly that the day of the Lord shall come as a thief in the night. Ang pagdating ng Panginoon ay parang magnanakaw. So walang araw, walang oras, walang taon, walang buwan. Pero kung may mga propeta, mga nag-claim na, alam mo, mga kapatid, sa taong 2025, pagdating ng election, eksakto, darating din ang Panginoon. Yun, bulaan po talaga yun. Huwag po tayong maniniwala. Kaya may warning po si Apostol Juan, 1 John chapter 4, verse 1. Tingnan po natin yung Biblia, mga kapatid. 1 John chapter 4, verse 1. Sabi po ng ating kapatid na Apostol Juan, Beloved, believe not every spirit, but try the spirit whether they are of God. Because many, many false prophets are gone out into the world. Yun, nasubaybayan nyo si Apollo Kibuloy, mga kapatid. Hindi po Kibuloy ang tawag sa kanya. Apollo, Abuloy. Alam mo, nakita natin sa video, ang ganda talaga ng 30 hectares. Ilan pong mga pulis ang kailangang maghalugog sa lugar ni Kibuloy, ni Abuloy. Abuloy. Para makita lang siya. Pero hindi makita-kita, no? May heartbeat pa tinatawag. So, gano'n, wala tayong pakialam kung anong ginawa niya. Ang makita lang natin, mga kapatid, doon sa mga bagay nito, yung kanyang mga proclamation, na sinasabi niya siya daw ang anointed son of God. Sa Biblia po, sino ba yung anointed son of God, mga kapatid? Hebrew chapter 1 verse 1. Iisa lang po. Wala na akong ibang anointed son of God na pwede natin paniwalaan. Sino po? Sabi doon, verse 1, God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in this last day spoken unto us by His Son. Kanino? By His Son, whom He had appointed heir of all things, by whom also He made the worlds. O galam mo, sinong appointed son of God, mga kapatid? Ang ating Panginoon. Tapos kiniklaim ni Kibuloy, I am anointed son of God. Lahat ng kaluluwa nyo, ako ang pagbabayari mo. Lahat ng kayamanan sa mundo, akin yan. Kaya ka ba doon, brother? Pati yung kayamanan. Lahat daw nga ng ginto sa Europa, siya daw may-ari. So, kaya nga mag-ingat po tayo. Hindi ho lahat ng nangangaral ay nangangaral ng totoo. Kaya kailangan magsuri, magbasa, magbigay po ng oras. Kasi sabi doon, ng 1 Timothy, the church is the pillar and ground of the truth. Kaya kapag nakikinig ka palagi sa preaching, kaya palagi ka nakikinig, nagbabasa ng Biblia, doon mo malalaman, ito bang aral na ito ay totoo. So kailangan palagi tayo sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos,
na siyang local church, na siyang pinagkatiwalaan ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan natin. What is success as God defines? Ano ba yung definition pagdating sa spiritual na success? Number 1 is fulfilling His will and purpose in our lives. Yung number 1 po mga kapatid pala yun, na yung totoong God's success sa spiritual na buhay, ano sabi doon? Is fulfilling His will and purpose in our lives. Ibig sabihin, nagagawa natin yung tinatawag na kalooban ng Diyos sa buhay natin. Ano ba? Kung titingnan natin yung example dyan, Jesus was the most successful person to have ever lived. Siyempre, siya ang galing sa langit, nagkatawag tao, pero ang ano makikita natin? Tingnan natin ang John chapter 6, kung paano po siya sumunod sa kanyang ama. At yun po yung tinatawag natin fulfilling His will and purpose ng Panginoon. John chapter 6, verse 39. Tingnan natin mga kapatid. 37, simulan natin. Sabi po doon sa 37, all that the Father giveth me shall come to me, and him that cometh to me I will no wise cast out. For I came down from heaven not to do my own will. Ito, nakakagandang talata ito mga kapatid. But the will of him that sent me. Ang ating Panginoon Kristo, di ba, Diyos siya. Lahat ng katangian ng Ama, katangian din niya. Pero ito yung nakaka-encourage dito, sabi daw, for I came down from heaven not to do my own will, but the will of Him that sent me. At ang sabi niya 39, and this is the Father's will. Kanino daw will? Father's will. Anong Father's will? Sabi doon, that all which He had given me, I should lose nothing, but should raise it up again at the last day. Anong punto doon mga kapatid? Na tayo, ang Panginoon, siyang unang sumunod sa kalooban ng Ama. Wala siyang complain. Wala siyang, Ama, bakit ganito? Di ba Diyos ako? Bakit ganito ang hirap ng buhay? Nung ipinanganak siya, nandun agad yung persecution. Hinahanting na nga po siya para patayin. Nung nagsimula siyang ministeryo, lalo na. Pero hindi siya nag-complain. Ang sabi lang niya, nung nasa cross, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So nauunawaan niya yung pagsunod sa kanyang Ama. So ganun din po tayo. Ang dapat lang gawin natin ay sundin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin nang walang reklamo, walang complaint, walang mga pag-aargyo sa kalooban ng Diyos. So sino ba? Si Apostol Pablo. Alam natin ang kasaysayan ng Apostol Pablo, tinawag po siyang great persecutor. Kaya makita natin in the book of Acts chapter 8, chapter 7, chapter 8, talagang siya ang naghahunting sa mga Kristiyano. Pinagpapapatay niya. Kung babasahin natin, basa lang tayo ng mga ibang talata patungkol po doon mga kapatid. Acts chapter 8, kung paano po niya pinagpapapatay ang mga unang Kristiyano. And sabi doon, and Saul was consenting unto his death, and at the time, there was a great persecution against the church which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria except the apostle. Ito yung nangyari during the time. Matindi yung persecution, pero sino ang nagpe-persecute? Si Apostol Pablo. And the both men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. And as for Saul, alam mo si Saul, si Pablo ito, he havoc of the church, entering into every house. Ito yung ginagawa ni Apostol Pablo, ni Saul dati na hindi pa na-convert. And hailing men and women committed them to prison. Pero after na siya ma-convert, ano na naman ang kanyang nangyari sa buhay niya? From great persecutor, naging great apostle. Tingnan po natin, Romans 8, kung paano po niya naranasan yung matinding kahirapan bilang apostol. Romans 8 mga kapatid, chapter 8 verse, simulan natin 35 lang.
Pero kung titignan natin to, kung chapter to, ito po ay kasaysayan ng apostol na Pablo kung paano po siya nagministeryo. Pero tingnan natin verse 35. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or distress or famine or nakedness or peril or sword? As it is written. Ano yung written po rin? For thy sake, we are killed. Dati siyang pumapatay. Baliktad na ngayon. We are killed all the day long. Ano ba? We are counted as sheep for the slaughter. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. So ito na po siya. Talagang dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, nabaliktad na po yung pangyayari. Dati siya ang great persecutor, ngayon siya ang pinipersecute na. Kabaliktaran na. Naranasan ba niyo yung mga batid? Na dati kayo ang nag-aalipusta, ngayon kayo inaalipusta. Dati kayo ang nangaaway, ngayon inaaway kayo. Ngayon, dati kayo sinusuntok, ngayon kayo sinusuntok. Nababaliktad na ho talaga. So, nangyari po sa akin yan. Yun. Dati ako ABS-CBN, ngayon GME na. Ano bang channel nyo mga kapatid? So, kahit anong channel, wala mang, ako notes, ABS-CBN, Channel 5, Channel 7, kahit anong channel. At ang lagi kong pinapanood, yung sarili kong channel. Yun, Primitive Baptist Committee Channel. Yun. Mag-subscribe naman kayo mga kapatid, di man lang kayo nanonood Panoorin nyo, dami nyo pinapanood na channel, yung channel ko, di nyo pinapanood. Ang dami yung naka-upload doon. Lahat yata ng elder ng Primitive Baptist, nandun na. O, sige, magtapatan tayo. Sino mo bang nabubuksan yung Primitive Baptist channel kasama kayo? O, tinan mo, wala? O, yung Channel 7, nanonood ba kayo? Channel 7? Yes. Channel 2, o, nanonood. Subukan nyo mga kapatid at buksan nyo yung Primitive Baptist Committee. Ang dami nyong mapapanood na magagandang aral mula sa buhay may asawa, buhay walang asawa. Pag wala kang pera, yung panoorin mo yung teaching ni Elder Rene. Ang daming tinuturo. So mga, yung channel natin, puno-puno na po ng mga naka-upload doon. So, ano pa natin? What does the Bible say in the key success? Ito na po. Ano ba yung susi sa pag-asenso? Pastor, mag-aral ka, maging professional ko. Walang duda, tinalakay na po natin kanina yan. Secular success po yan. Pero ang pinag-uusapan natin, the biblical success. Tingnan natin ang Psalms 84 verse 11. Sabi po ng Biblia, Psalms 84. Yan, malapit na po tayo, kapatid. 5 minutes na. Psalms 84, verse 11. Sabi po ng talata sa verse 11, for the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. Yun. Basta lumalakad ka ng tama. Nandun ho yung tinatawag pong ano po. Ano po yung tawag doon? Yung key to success sa spiritual na katagumpayan. Basta may paglakad ka po sa kalooban ng Diyos. Ano ba? What does the Bible say about success? Yun, daming talata. Philippians 4:13. Basahin nga po natin yung mga verses na ito, kapatid. Para tayo po ay lalong ma-encourage po na ang tunay na success ay yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. 4:13. Ano po yung sabi ni Apostol Pablo sa mananampalataya sa Filipos? I can do all things through Christ which strengthens me. Yon. Sino ang nagbibigay lakas? Ang Panginoon. Kasi paano ka makakatrabaho kung wala ang Panginoon? Kung wala kang lakas. So, dapat, ang unang gawin natin ay talagang magpakalakas tayo sa Panginoon. Di ba? Ephesians chapter 6, verse 10.
Saan daw tayo magpapakalakas? Sa Panginoon. Huwag sa mga bagay sa sanlibutan ito. Sabi doon sa chapter 6, verse 10, sa Pilipos, finally, my brethren, be strong in the Lord. Saan daw magpapakalakas sa Panginoon? And in the power of His might. Kasi bakit sinabi ni Apostol Pablo ito? Kasi alam ni Apostol Pablo, dahil naranasan niya, maraming atake, maraming tinatawag na temptation sa mundong ito, side by side. Siyempre, tayong lahat mga Kristiyano, tatlo lang naman ang ikinababagsak natin. Yung 3G. Alam niyo yung 3G, mga kapatid? Ano bang cellphone niyo? 4G o 3G? 5G na. Pero sa ating Kristiyano, 3G. Ano yung number 1 3G? Pag babae ka, ang kahinaan mo lalaki. Pag lalaki ka, ang kahinaan mo ay babae. Girl or guy. Ay pag hindi guy or girl, anong kahinaan, Sister Ruby? Babae o lalaki, ang definition. So, yun po yung weakness. At yun ang number 1 na kinababagsak ng babae o lalaki man. At marami nakarecord sa Bible. Sino ang unang bumagsak na lingkod ng Diyos dahil sa babae? Si Adan. Di ba si Adan? Pwede namang tanggihan niya, Brother Alex, yung sinabi ni Eva, ano ba tawag niya? Kung anong tawag, sweetheart, honey, o love. Pero kumain din siya. Pwede namang, ay, bakit ka kumain? Pero, kumira yung emosyon. Emosyon. O pangalawa, sinong pangalawa na nabubagsak? Ba't puro lalaki ang bubagsak sa Bible? Parang mahina tayo mga lalaki, gising ha? Tayo mga lalaki, dapat tayo may strong determination na pagsunod. Pero bakit sa Bible, ang bumagsak na lalaki? Ano ang problema, Brother Alex? O pangalawa, si Samson, the strongest man in the Bible. Pero bumagsak. Leon, kaya niyang patumbahin. Pero kay Delilah, bagsak. Anong kanta? Lay, lay. Anong sunod, Brother Alex? Delilah. Bumagsak ko si Samson kay Delilah. O sino pa? Si David, the warrior. Sabi nga, 1,000 kung pumatay, 1,000 kung pumatay yun ng mga kalaban. Pero isa lang ang ikinabagsak niya. Sino po? Anong pangalan? Bat. Si. Ba. Bakit ho? Bat. Naliligo. Si. Nakita. Eh mag-ingat tayo. Baka kung ano makita natin. Ba. Si. Ba. Yun. So, yan mga example lang yan na yung temptation nandyan. Hindi natin pwedeng itanggi. So, kahit sa babae, medyo nakakalamang talaga sa kasaysayan na ang lalaki mabilis bumigay pagdating sa babae. O mga lalaki, titingin kayo sa akin. At tingnan ko kung sino ang mahina sa babae. Titig, Brother Alex, parang ayaw mo tumitig. So, tayo naman lahat na lalaki mahina. Kaya nga, dapat palakasin. Yun. Kaya nga kailangan palaging kasama ang misis. Kaya palagi ko na kasama si misis. Kita mo, every punta ka dito, kasama na. Sabi ko sumama ka kasi pagkapatugso ako. So, sa pangalawa, yung tinatawag na gold. Yun. Bakit ito? Marami yung mga lingkod ng Diyos na nasisilaw sa pera. Yun. Magkano kayang yaman ni Timo Lebrad? Yun. Hindi natin mabilang yung yaman. Yung mga founder ng mga malalaking religion. Di ba si Bilarde? Bumili lang ng 10 pesong panyo. Oh, mga kapatid. Tapos sa bibindisyon niya ito, 150 lang po ito. Yung 10 piso gagawin, 150. May ano yun, lalagyan ng tatak, El Shaddai. Tapos Psalms 91, nakalagay doon. Oh. Tapos ipag-memorize niya doon sa mga membro niyon. Magkano yung panyo Brad? 150. Magkano ang bili ni El Bilarde? 10 piso. Malaki ba ito mo? Malaki.
Tapos sa isang linggo, dala kayo ng tig-isang walis. Magkano bang walis ngayon? Magkano bang walis sa Cavite ngayon? Parang 30 na. O, ay 1,000 ang membro. 30 times 1 million na membro. Magkano, Sister Ruby? Magkano sa CPAC, Sister Ruby? So, million-million yun. Di 30 million, di ba? Ang laki ng negosyo. So, gawin kaya natin, Brother Marcel, yun. Sa linggo, magdala kayo ng... Ano yung papadalo, Elder? Pagkatapos, ibinta natin sa labas. Malaking negosyo. Pero bakit hindi natin ginagawa yun, mga kapatid? Kasi hindi yun ang mandato. Kaya marami nasisilaw sa goal. Yun. Yung tinatawag na financial. Kaya nga sa atin, kahit paano, no? Mga elder, may trabaho. Ako, binta ng binta. Ang problema, pag nagbibinta ako, walang bumibiling kapatiran. Push ng push ako. Walang kapatiran. Pastor, bibili po ako. Magkano lang naman tubo ko? 50 pesos. Sa sunod na mag-push ako, kayo ang unang Pastor, bilhan kita kahit ayaw ko. Pero huwag mo naman sabihin, sa kaloob mo lang. O, pwede, di ba? O, mamaya magpupush ako. Mapipilit ka naman. So, ibig sabihin, dahil gusto natin mabuhay, hindi dahil sa pagpapirahan natin ng kapatiran. Kasi kung pagpapirahan natin, daming alok sa Cavite. Yun, may 15,000, doon pa yun, 15,000 a month. May sariling sasakyan, may pabahay, may 10,000 ang charge. Hindi maganda sana yun, no? Hindi na yung talagang pag may Judith, talagang tulong, Lord. Nawa, makabayad ako ng Judith, talagang puro prayer na lang eh. Pero nakakaraos naman sa biyaya ng Diyos. So, ano po natin? Psalms 37. Yo, dito, nung wala pa akong asawa, ito talaga yung memory verse ko. Pero ngayong may asawa, ito pa rin. baka sabihin ni Mrs. parang mayroon ka pang hinahanap pa. 37, tinan po natin mga kapatid. Psalms 37, verse 4. Yan, tapusin po na lang natin ito. Medyo para hindi natin maano yung mga verses. Sabi doon sa 37 verse 4, delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desires of thy heart. Yung sekreto, magpakaligaya ka sa paglilingkod sa Diyos. Kasi hindi sekreto yung makatapos ka ng pag-aaral, maganda ang trabaho, hindi yun eh. Marami hong maganda ang trabaho na wala na sa Panginoon, na wala na rin yung trabaho. Kasi ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos na nang babawi. Hindi man nawala yung trabaho, siya ang nawala. Di ba? Siya ang nawala. Kasi ang trabaho nandiyan lang naman, pero kaya ka namang gawa ng ano ng Panginoon dahil di mo na siya inuna. Samantalang nung wala kang trabaho, pray ng pray, Lord. Bigyan mo po ko ng trabaho, Lord. Pag nagkatrabaho ako, lahat ng pangangailangan ng church, isusupply ko. Aircon! Ano ba, brother elder? Ano ba kailangan? Wala na ang kailangan, kaya hindi na ako magbibigay. Loaded na. So, dapat na-appreciate natin na ang Diyos ang nagbigay ng lahat ng yan. Wala tayo kung wala ang Diyos. So, yung pag-appreciate natin mga kapatid na hindi naman tayo inuobliga ng Diyos na hindi natin kaya eh. Kaya kung titignan natin yung parang itinuturo na mga pagdating sa giving, may problema pa ba tayo sa giving mga kapatid? Pastor, ano ba tayo? Naniwala tayo sa tithes or hindi na? Yan ang usapin na, you know? So, doon po tayo sa New Testament giving. Yan para talagang New Testament. Hindi tayo Old Testament. Tayo ay New Testament giving. Tingnan natin ang 2 Corinthians 9:7 mga kapatid. Sabi sa 2 Corinthians chapter 9 verse 7, dito tayo magtatapos mga kapatid. Sabi po doon ng ating kapatid na simula natin sa verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Tapos sa verse 7, every man, yun, according as he hath purposes in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Sino ba ang minamahal ng Diyos, mga kapatid? Yung nagbibigay ng masaya ang puso.
Hindi yung pag nagbigay eh. Hindi, wala namang kailangan eh. Ba't ako magbibigay? Tapos na eh. Anong kailangan? Eh sabi doon, not necessity. Kahit hindi kailangan. Not grudgingly. Ano yung not grudgingly? Hindi napipilitan. Dahil ano daw? Ano sabi doon sa verse 7? For God loveth a cheerful giver. Ang example po niyan, mga kapatid, yung magkapatid. Si Cain at saka si Abel. Si Abel nagbigay, si Cain nagbigay din. Si Abel nagbigay din. Pero bakit yung kay Abel ang tinalugdan ng Diyos? Ano ang problema ni Cain? Hindi ho yung ibinigay, yung kanyang puso, yung kanyang attitude pagdating sa pagbibigay. Baka mali yung kanyang pangunawa doon sa tinatawag na pagbibigay. Baka kung ano-ano lang, basta gusto ko magbigay. So kailangan unawain natin, sabi doon, the cheerful giver. So malawak po yan at isang aral po yan. So yan lang po mga kapatid sa umaga ito. At tawa po tayo ay nabusog sa mga aral ng Panginoon at magpatuloy lang po tayo. So ulitin po natin yung ating topic, the biblical success. So tayo po yung manalangin. Salamat sa Diyos sa umaga ito, sa iyong kabutihan. Salamat sa Diyos sa mga aral na amin napakinggan ngayong umaga. Kayo po ang magpala sa mga sa amin. Ano pang aming pagkukulang, kayo po ang magpatawad sa amin. Lahat po na ito, Diyos, tinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.